Thank you very much to our resource persons. There's no other presentation, correct? I would like to thank you. I've been to a lot of hearings in the past with the DOT, and I think that now we're not just being presented, we're not just being briefed by lawyers, but we're actual experts in their different departments. So I think I will start now with Senator Ralph Recto with this question. Thank you, Madam Chair. Unang-una, binabati ko ang ating bagong Secretary Tugade, for a good overview presentation para dito sa ating committee. At alam kong napakalaki ng hamon niya at ng mga kasama niya para tugunan yung problema ng mga kababayan natin sa napakatinding traffic, hindi lang sa EDSA, sa buong Metro Manila at sa Himpapawid, at marahil kasama na ang Cebu at ang Davao City na palapit na rin doon siguro. No? At again, congratulations. Napakatapang ng ating Secretary para tanggapin ang hamon ng ating Pangulo na mamuro dito sa department na ito. No? Alam naman natin, base sa presentasyon, Secretary, na ang problema ninyo ay institutional, policy, at maraming organizational, and marami dito sa lahat ng sektor na nabanggit ay procurement issues din. No? Bago natin talakayan ng iba't iba dyan, gusto ko lang, may mga ilang issue lang na gusto kong tanungin kayo ng mabilisan. Halimbawa, meron kayong directive at nabanggit ng Pangulo to, at ako'y may panukala tungkol dito, yung pag-extend ng validity ng driver's license. Yes, sir. Na gawing 5 years. No? May panukala din tayo dito. Pero nabalitaan ko sa pahayagan at sa telebisyon na mag-uumpisa daw kayo dito itong October. Yes, sir. Pero Metro Manila lang. Metro Manila pa lang po. Bakit hindi natin gawin buong Pilipinas? Kasi ang kinakailangan dyan yung teknolohiya, yung sistema. Na kung saan, alam ho natin ngayon, na yung sistema ng LTO, LTFRB ay kaakibat yung isang kumpanya na tinatawag na Stratcom. Bago ka ho gumalaw ng mga figure or dato dun sa Stratcom system, kailangan ho ng usapan yan. Sabihin ko na rin ho na hindi ho ganyan makipag-usap sa Stratcom ngayon kasi meron ho silang kinokolekta na they claim to be arrears. Pero ganun pa man, nakausap na ho namin ng Stratcom at pumayag sila na i-calibrate yung sistema. Uumpisahan pa lang sa Metro Manila na 5 years. Hopefully, kung magawa ho yan, then ilalad ho natin pati yung buong teknolohiya at sistema nationwide. Okay. So, posible ba yan? Kung October kayo mag-uumpisa sa Metro Manila, posible ba yan sa December, buong Pilipinas na? Bigyan mo ako ng konting puwang, sir. Baka first quarter next year. Kung hindi Pasko, di Valentine's, February, posible kaya? Ito ho, kukulin na daw namin end of the year. End of the year. Makakatulong ba kung ipapasa natin yung panukala dito sa Kongreso para mandated na gawing 5 years na? Tama ho. Pero ang actually ho, hindi na po, with due respect sa Kongreso, hindi na ho kailangan yung 5 years to implement using the law. Saklaw ho daw yata ng otoridad ko yun at ibinibigay ko na. Kaya nga ho lahat yung driver's license. Ang buhay ho niyan, 5 years. How does it work? Hindi ho naman lahat across the board 5 years kagad eh. The 5 years will come as it expires. Correct. Okay? Tama. So that ultimately, tutumbok yan na lahat na 5 years. Correct. Dream ko rin ho na yung renewal dun sa 5 years will be technology dictated. Kung wala kang violation, kung wala kang citation, at wala kang nagawang illegal na kung saan nakaposte sa mga datos, yung renewal ho data na lang ho, technology dictated. Wala nang physical presence sa LTO or sa LTFRB. Correct. Kaya nga natin tinayo yung Department of Information Communication Technology. Tama Alam po. kong maraming trabaho na ang DOT kaya tinanggal na natin yung C sa DOTC. No? Yes, pero ang layunin naman natin dito ay para tulungan yung mga kababayan natin, babawasan yung red tape. Tama ho. Kaya nga sinasabi natin, gawing 5 years na. Habang ho ginagawa yan, meron ho akong ginagawang eksperimento, yung kiosk style.
na kung saan nakausap ko yung mga ibang service provider na magtatayo tayo ng kiosks sa LTO. Yung aplikante, susundan mo lang yung proseso, yung filling the blanks. Then, they will just be interacting with the machine. Yes. Pag hindi ho nag-interact sa tao yan, you automatically, because of change in system, address the issue of fixer. Okay. So maraming salamat sa Secretary. So ang sinasabi ninyo, by December, at sinabi ng isang kinatawan ninyo, na posible magawa natin 5 years. So I can move to the next point, Yes, sir. Secretary. Okay. Maraming salamat, Secretary. Pangalawa, yung mga license plate, marami dyan bayad na. Aha. May polisiya ba tayo na yung mga nagbayad, isaoli ang pera nila? Hindi ho. Ilagay ho natin sa tamang pananaw yung license plate. Yung license plate ho, ginagamit yan, may kaakibat na pribilehyo yan na maimaneho mo yung sasakyan without disturbance dun sa kalsada. Kung titignan nyo ho, at least sa aming maliit na panahon na nandito, wala naman hong inaaresto na walang plate eh. Hindi ho ba? So in other words, you are not being disturbed for not having a plate. So, dapat bang isole? Una. Kailan may issue yung mga license plates? Alam mo, may kaso po yan. Naintindihan natin yan. Diretsahan na ho yan. Mag-uusap tayo. Ang unang katanungan, bakit ba yung mga plaka ginagawa pa kung saan-saan, hindi ba pwedeng gawin dito? Nabanggit ho ng aking kasama kanina na plano namin, bilhin na kung kinakailangan yung same machine, bilhin ko. Then apply an expanded analytics on the plate. Having said that, So, ang sinasabi lang ninyo, Secretary, gobyerno na ang gagawa ng plaka. on a Plano medium ninyo? term, gusto ko yon. Okay. Para kontrolado natin yung tinatawag na supply and demand sa Ganon plaka. din sa lisensya. Yes, sir. Posible. Yes, Para sir. maliwanag yung pulong natin. Lisensya at plaka, Dito. posible sa sinasabi ninyo, gobyerno na ang mag-i-issue. Tama po yan. Katulad ng pasaporte natin, Yes, sir. halimbawa. Diba? Kasi sabi ko nga ho, may kaso ngayon. Hindi mo alam kung kailan dadating yung backlog. Hindi mo rin kailan kung may lalabas mo yung nasa Yan pier. ba hinihingi din ninyo sa emergency powers? Kung masasaklaw ho sa mga kasulatan na ilalagay sa emergency power para ma-address ko, limbawa, yung nandito na ngayon in relation to our relationship with COA, bakit hindi ho? Para mai-withdraw ko yung 300,000 plates na nasa adwana. At least makakatulong yan. Kasi That yun is- may problema na eh. Kasi may So problema baka na. pwede isabatas natin Oho. kung ano yung gagawin. Ngayon, doon. iniisip ko rin ho, na baka I will start from ground zero. Kalimutan na muna natin. Magkapit bisik tayo yung nakaraan. Let's look forward. Magpagawa na ho kaya ako ng mga plaka ko ngayon dito at magpadala ko dito ng equipment with the analytics we desire. Analytics that can trace and monitor pati yung mga tinatawag na colorum. Yung mga ikakabit ho yun sa plaka eh. Pero baka naman sabihin naman natin dyan, lahat na naman ng sasakyan, papalitan yung plaka. Panibago, katulad ng nakaraan. Yung iba ho, karamihan ho, Dahil walang, ang sabi ko nung araw, karamihan dapat ho, walang bago plaka. lang siguro. Kaya, karamihan ho, walang plaka, so walang papalitan na plaka. So libre na dahil binayaran na. Hindi ho. Mahirap po yun. Hindi, Sinasabi, ang ibig ko sabihin, Secretary, matututin tayo sa mga nakaraan. Dahil lumaki ang problema ito doon sa plaka. Dahil nung nakaraan, sinabi, palitan lahat ng plaka. Na Hindi kahit ko hindi gagawin kailangan, di ba? hindi ko ho gagawin yan kung hindi kailangan. So hindi naman nyo sinasabi yon. Hindi ko ho Basta't gawin sinasabi natin yun at hindi ko domestically. pa pinag-iisipan yun. Correct. Okay, now, something for further study, Secretary. Yung tao, nagbayad na ng plaka. Okay? Aha. Hindi pa rin yan nakukuha. Hindi ba tama lang dapat na may ibalik din yung pera niya? Siguro hindi ho yung kabuuan. Siguro a portion. Remember, sir, what Wala I akong said. problema doon. Wala akong problema doon. Something to think about, Secretary. Yes, sir. Okay. And then let me move on. Secretary, meron din ako na nabasa sa payagan. At ito sinusubaybayan ko. Dahil mahaba na rin naman ang karanasan natin dito sa transport. Aha. Tungkol sa, halimbawa,
meron daw petition for a 10% hike ang LRT1. Sa totoo lang ho, wala pa akong natatanggap na formal. Bagamat naririnig at wala akong natanggap na formal na request, sinabihan ko na ho yung aking management, any increases on the rails, LRT, is totally not acceptable to me. Any increases must be predicated on enhanced quality service. Magmumuka tayong katawa-tawa sa paigting na problema, magtataas ako ng plete o pamasahe. Hindi naman ho yata tama yun. Oh, tama, Secretary. Okay. What about the MRT? Meron ding rate increase ba yan? Wala ho kaming planong ganyan. Wala naman. Yun nga ho yung sinasabi ko na lalabas ho kaming katawa-tawa na magre-rate increase ka na yung serbisyo mo hindi naman maganda. Tatawa-tawa ho tayo dyan. Tama po yun. Dahil matagal ko na sinasabi. Kasi nakaraan, may balak sana mag-rate increase Di ba? Bagamat wala pa ho ako natatanggap na formal request, nag-issue na ho ako ng instruksyon na hindi ko papayakan ang increases ng pamasahe. Okay. Ng fare sa LRT Yes, sir. at MRT. What about toll roads? Toll roads. Ang Meron toll bang- roads rin meron ho, bang nasabi petition ko for yata fare last week, increases? na ayaw ko mag-increase. Okay? Yung aspeto ng toll, ayaw ko mag-increase. Dalawa ho yung aspeto niyan. Una, yung fare. Ang personal na feeling ko, ayaw ko mag-increase. Yung pangalawang aspeto, I will synchronize the toll systems. Kung maalala nyo, Senator, na merong tatlong sistema sa toll. Sistema ni Mr. Ramon Ang, yung RFID, yung sistema ng Ayala, yung sistema ni Mr. Pangilinan. Meron ho kaming plano na kung saan isi-synchronize ito para isang electronic systems monitoring na lang at yun na lang ang mag-ahati kung kanino yon napasok, kanino yung babayaran. Pag ginawa nyo yan, our tentative pencil pushing, mababawasan ho yung waiting sa toll ng mga 10-15 minutes. Kaakibat ho nito, kinakausap din namin yung mga service provider. Pwede ba dagdagan nyo rin sa exit yung toll booths? Tama po yung direction yan. ganun Sinusuporta po. natin yan. So yung sa plete, hindi ho ako excited dyan at hindi Pero ako papayag na madalian dyan. Pero ang tanong ko kanina, kung you may toll fare increase, wala. Wala ho. Wala pa ho ako natatanggap. Baka mag-inbox sila ng kontrata. Di-reviewin natin yung kontrata. At gagamitin natin yung pakiusap. Okay. Lalo kung may Question, special Secretary. power ako, nayaw ko. Nabanggitin nyo may kontrata. Kung hindi ako nagkakamali, karamihan sa mga kontratang ito, kada 2 taon, may rate increases. Okay? Kada 2 taon. Okay? Marami dyan, base sa mga kontrata, parang June na. Okay? Having said that, at alam ko malaki ang mga contingent liability ng gobyerno sa mga kontratang ito. Tama ho. Okay. Kung hindi nga walang toll increase, masasabi rin ba ninyo na hindi naman magagaling sa taxpayer yung pambayad yan? Hindi naman ho. Hindi manggagaling. Hindi ho. Kasi dalawang Meron hong dalawang arbitration paraan, issue. Secretary, Pinaalala di ba? sa akin ng kasamahan ko na merong arbitration issue yata yung isang toll operator. Kakausapin ko ho yun na kung maaari, i-drop na muna yung arbitration at para, magtuloy-tuloy muna tayo na walang... So anong epekto ng arbitration pag natalo tayo? Sasabihin, babayaran ng gobyerno. Tama ba yun? Kung sakali man. Iaalaw ho, dalawang aspeto yan. Iaalaw yung Either increase at kung merong arrears, babayaran. ng taxpayer naman, kung sakali. Yes, sir. Di ho ba? Yes, sir. Okay. Doon papasok kayo yung issue ng mga procurement na hinihingi din kasi ninyo eh. Tama ho, sir. Okay? Marami dito maging land or air sa lahat ng presentation kanina. Maliban sa mga institutional issues, procurement ang pinakamahalaga dito. Yes, sir. Di ba? Yes, sir. Okay? So, dalawa lang ang magbabayad yan eh. Either the taxpayer or the user. Di ba? Meron na ba kayong accounting magkano lahat ng contingent liability sa lahat ng kontratang pinasok
Ang ating pamalaan? Wala pa ho, kasi Wala hindi pa. ko ho priority talagang tignan yung mga nakaraan. Ang priority ko ngayon is tignan yung panghinaharap at pangkasalukuyan. Pag na plansya na ho natin yung dapat gampanan, baka silipin natin yung mga nakaraan. Hindi ko naman sinasabing hindi titignan. Ang sinasabi ko lang ho, it is a matter of Hindi ko naman sinasabi priority. na we have to blame yung nakaraan. Tama ka dyan. No? Nandito ka na, we have to move forward. Opo. No? But may mga kontrata yan nung nakaraan which will pose challenges also moving forward. Yes, na sir. kinakailangan hanapan natin ng solusyon. Yes, sir. At marami tayong panukala dito na solusyon tungkol sa mga bagay na yan. Apa. No? And later on, siguro, ipapasok ko itong mga bills sa inyo para mapag-aralan ng inyong tanggapan. Dahil nakita ko naman, marami kayong sectoral. Meron kayong land, air, sea, may planning, may legal. Siguro papasok sa legal yung iba dyan. Di ba? Yes, sir. At yung pakikipag-usap ninyo sa Kongreso din. No? Okay, let me move forward. No? Malaki ang problema sa traffic natin sa EDSA. Yun ang napag-usapan natin kanina dito. Yung MRT, may kontrata na naman yung mga yan. Yung sa Dailan Locomotive. Di ba? Yes, sir. Ilan tren na ba ang... May delay na ba dyan? Kung hindi ako nagkakamali, ilang beses nang pinangako sa atin na dumating dapat last year, dumating noong 2016 first quarter, dapat by now, umaandar na yan. Umaandar na ba? Kung mararapatin ho, Opo. kasi baka pumunta tayo sa teknikalidad ng numero at mga engineer. Pwede ho bang ipasa ko Sure. sa Opo. USEC ko sa rails? Opo. Maraming salamat, Mr. Secretary. Mr. Senator, on the Dalian trains, right now we have 8 trains in the depot. My understanding is there are four coming within the month. And Are they on track, yung schedule ng deliveries? I think there's a bit delay. But whether it is a delay on the cost of government or the cost of the manufacturer, we'll check those details in the contract. The order are 48 wagons. When you put them together in 4 cars, you get 12. Tama ba? 12 trains. We have 8 in the depot, and then I think there are 4 coming in the next week or so. Yeah. And then it'll be we'll have complete delivery by the first quarter of 2017. But if Para kung natatandaan ko dati, ang presentation ng DOT sa amin, and we don't fault you, no, dahil mga bago naman kayo, was last year pa dapat, or last quarter, or first quarter this year. Pero ngayon, sinasabi na natin, first quarter next year. Okay? yes, that's correct, Mr. Senator. Yes. So, ang delay, hindi mo masabi kung kasalanan ng gobyerno or kasalanan ng supplier. Opo. We'll review the contract. But Pagkakasalanan ng gobyerno, anong ibig sabihin nun? usually pag ganyan mga contracts, international contracts, may mga I think it's parang may you can push back the delivery date if it's at the cost of the government. If it's the cost of the manufacturer, then you have liquidated damages. Okay. So, it's also both ways, di ba? Posible, pagkasalanan din ng gobyerno, may utang na tayo sa kanila. Hindi naman po usually utang. It's just a matter of pushing back their delivery dates. But again, Mr. Senator, I haven't had the opportunity to review the details of the contract. But Okay. usually at these types of contracts, they have those provisions, either Yes, liquidated yes. damages or Correct. or delay extensions. And that's why it is important to review these contracts, not to find fault, but to know in the future what type of contracts you will be entering into. Di ba? Okay? At nung nakaraan kasi din, hindi maliwanag din yung nung araw kasi yung PPP, karamihan dito PPP din eh. Not necessarily the Dailan, pero yung mga LRTs and all that, MRTs, di ba? BOT, PPP. Actually, po the of the 4 lines,
the Line 3 was under a BLT contracted Correct. in the 90s. Correct. And then Line 1 was a PPP contracted in 2014. Correct, correct. So mahalaga ma-review din yan kasi gagawa rin kayo ng mga bagong kontrata. That's the point, di ba? Okay? And katulad yan, sa LRT Line 1, may dokumento kami dito na from last year pa na hindi pa nga nag-uumpisa, may utang na yung gobyerno na 7.5 billion. Meron bang, tawag dito, meron bang, kung walang petition for fair increase, meron bang sulat sa inyo, sa DOT ngayon, na humihingi ng, dahil hindi na-deliver ng gobyerno yung kanilang pinangako, ayon sa kontrata, na kailangan bayaran na sila yung mga mag-ooperate noong linyang ito ng 7.5 billion and counting? Meron na ba? Wala naman. Mr. Senator, there are letters given to the government in the past. Now, my understanding of the contract is, and I'm familiar with the contract, is there is a mechanism in the contract when it was bidded that that there is a independent consultant which has been identified already and procured by the government to determine the veracity of the claim. This process is ongoing, and the amounts have not yet been determined at this point. Yes. But you're familiar with that letter? I'm aware that that letter was Yes, sent last year. correct. August 7 last year pa. I have a copy here, di ba? Okay. Anyway, that's the point I'm trying to make, no? And in the past, yung mga bidding na mga, whether it was BOT, whether it's MRT3 in the past, in the 90s, or itong latest ones in 2014, especially the latest, may mga premium payments yan. Meron po. Di ba? Okay. What are your thoughts on those premium payments? Kailangan ba ng gobyerno ng premium payment o pwedeng tanggalin na natin yung premium payment? At kung sakasakali may bidding, whether may bidding o hindi ba dapat yung affordability ng user? Parang pababaan ng presyo, hindi pataasan ng presyo for the user dapat. Opo. Again, if I may beg the indulgence of the senators, we haven't really had the full opportunity to brief the secretary and come up with a department policy. But these are very valid issues, Mr. Senator. I just want to underscore that in all the contracts that the DOTC have entered into, we've never actually relinquished the right of tariff setting. The tariff setting policy still rests with the Department of Transportation, but it goes to your earlier point about the policy issue of user pay against general taxpayer. But I do hope to underscore that in all the contracts that we've entered into, the power of tariff setting is fully within the control Correct. of the department. I agree. Now, but the point is this, no, Secretary. Kanina, nanawagan ng ating chairman ng committee. Dahil ito, pinag-uusapan natin dito, procurement. At emergency powers, kung maaari, in effect, direct contracting, walang bidding, yun ang sinasabi. At ito, marami to, 100 bilyon ang pinag-uusapan natin dito. 100 bilyon. Ang magbabayad ito, dalawa lang taxpayer or the user. Okay? Sinabi ng chairman natin kanina na kailangan FOI compliant. Wala akong duda na gagawin ninyo yan dahil napirma naman ng ating Pangulo na yung kauna-una on the executive FOI compliant. Pero pangalawa, dagdag pa dito. Dapat we should be mindful na yung bidding, pababaan yan in favor of the user dapat. Hindi makokolekta ng gobyerno sa premium payments, halimbawa. Okay? So, nang sa gano'n, maging affordable to the user. Yan ba pwede pangalawang, halimbawa, may kontrata kayong pinasok. Bago ipasok yan, malaman ng taong bayan, o sige, eto, i-upgrade tong MRT line na to. Etong LRT line, we will extend it. Ito ang babayaran ng pasahero in the first year. May parametric formula naman kayo di ba? Pero hindi maintindihan ng tao yan kung ilalagay niyo yung formula Ilagay na ninyo yung halaga.
At kada 2 taon, kung yun ang nasa kontrata, itataas ng ganito kataas to kada 2 taon. Kasi marami dito 30 years eh. Di ba? Posible. 30-year period contracts, di ba? Yeah. Mr. Gagawin po namin yan, sir. So, para meron na kaagad na base fee, alam ng pasahero, ito, babayaran dyan. I can feel where the Honorable Senator is coming from, sir. We will do that, sir. Thank you, Secretary. Again, Mas in madali- line with FOI compliances. Correct. Para yung user pay principle. Ah. Di ba? Okay. Malaki din ang papel ng DPWH dito, hindi lang ng DOT, palagay ko. Katulad na banggit kanina ng OIC, Attorney Carlos, you have how many kilometers of roads in Metro Manila? 5,000? 5,200, Mr. Chair. And Senator. based on the population, the density per square kilometer, you need something like 8,000 Yes, sir. kilometers of roads and bridges in Metro Manila. Yes, Mr. Senator. Okay, now, hindi naman gumagawa ng kalsada ang Department of Transportation. Except that, palagay ko sa ngayon, ang toll road sa inyo. Yes, sir. Tama? Tama ho. Yan ba gusto ninyo maging final policy na ang toll road ay dapat sa ilalim ng DOT dahil for the last how many administrations, parang football yan, sinisipa-sipa. DPWH, DOT, DPWH, DOT. Di ba kailangan may permanency na yan? Tama ho. Siguro dapat lang na mag-usap kami ni Secretary Villar at sasabihin ko ngayon na yung samahan po namin ni Secretary Villar, samahan ng DPWH, sa kasamahan ng DOT, napakaganda ho. At ng MMDA. Dapat, di ba? Oh, sige ho. Nag-uusap po kami dun sa struktura na kung saan nagtutulungan kami. In fact, meron ho mga bagay o mga materyales na nag-uusap yung DOT at Department of Public Works nung nakaraan. Lahat ho yun, nakasundo na kami ni Secretary Mark Villar na yung kailangan niya na nasa amin, ibibigay ko na. Halimbawa ho, yung modular bridge. Ito ho yung mga modular projects ng mga nakarang administrasyon na naka-imbak sa Subic. Nag-agree na ho na kami na yung sa amin, ibibigay ko na sa Department of Public Works para mabigyan buhay yung tulay na itatayo sa modular bridge sa I commend Katipunan. you on that, Secretary, and I congratulate you for having this good relationship, which I was informed of also by the DPWH Secretary. But the point is this, nabanggit kanina na 3,000 kilometro ang kakailanganin sa Metro Manila. According to the MMDA. Okay. So, hindi ba kaya't dapat na mag-usap ang DOT kung hindi man 3,000, kalahati ng whatever that figure is. Sa planning ninyo, may ugnayan dapat din kayo. O baka dapat masaklaw din ng emergency powers ang DPWH. Lalo na pagdating sa traffic sa Metro Manila. Oo naman. Malaking bahagay ko yung infrastruktura dun sa traffic situation and decongesting Metro Manila. Kailangan may align yung mga budget ninyo eh. Tama ho kayo dyan, sir. Okay. Sa Department of Transportation ba, meron ba kayong mga civil engineers? Meron. Meron naman tayo. Diba? So kung nabanggit nyo kanina, Mas marami na yata ang engineers kesa abogado. Hindi, halimbawa, ang DPWH nung araw, 20,000 ang engineer, ngayon 16,000 na lang. Ang DPWH, kayo nabanggit nyo kanina, 30,000 na empleyado nyo, 10,000 endo. Ang tawag ko nila, Job JO. order. Nakakahimatay ho. Yan ang endo ng gobyerno. May hearing mamaya dyan, ibang committee naman, alauna. Napupunta ko rin. Anyway, the point is this. Ilan sa empleyado ninyo ang engineers? Hindi ko ho masasabi yung number ngayon dyan. Hindi ninyo alam. Siguro magko-communicate na lang ho ako sa inyo kung mararapatin po.
either by email or by text at sasabihin ko kung ilan ang engineer. Sige. Kasi karamihan dito, palagay ko, civil works. Di ba? Marami dito. Gagawa ka ng subway, gagawa ka ng elevated highway, gagawa ka ng elevated train. Lahat yan, civil works din eh. Gagawa ka ng airport. So marami dyan. Kailangan engineer siguro. Okay, let me move on. No? Ito yung mga pangkaraniwan muna na simple. Yung computer control room ng MRT. Nakita ko sa pahayagan, sa social media, actually. Yung itsura. At kung di ako nagkakamali, DOS pa. Marami sa mga millennial generation natin ngayon, hindi alam ang DOS eh. Floppy disk pa ang ginagamit. Totoo po ba yun, Yusek Iterar? It's a aging system, and I think no, Aging or aged? Well, depends on how much white hair you have, but it's true. It's an age system, Mr. Senator. But the MRT3 team is in the process of procuring a upgrade of the signaling system. The signaling system is a Bombardier signaling system, which is one of the big manufacturers. It's just an aging system. And that is the heart. It's the your heart of train the system. safety mechanism. And that's why for the Dalian trains, although they're in the depot, until it's properly signaled and safe to operate, this is based on the Secretary's policy, we will never do anything that will endanger the passenger safety. That's why we will make sure that the signaling is safe. And if I may add just one short point, Mr. Senator, that's why the removal of trains actually is happening so frequently, because the signaling system indicates to the operations and control center that there is a problem, and then the SOP is to pull the train out, and we have to unload passengers. So it's not perfect, and we're upgrading So it. kailan ninyo ma-upgrade sa Tanzania? September. Next year? Within the year po. Within Within the year, matatapos The procurement is ongoing. It's Ongoing. actually been awarded Okay, already. good. Congratulations. Okay, very good. Yung common station, have you decided already? Will it be in SM, in Ayala, or in between, or both? I don't know. What? In between ho. In between. Para wala na maglalakad na mga mananakay. Kasi di ba, kung dinadaan yung MRT7 naman, Yes, sir. doon i-connect, Yes, di ba? sir. Ang importante lang ho dito, na kung saan no nakaraan, yung mga stakeholders, nagkakasuhan at nag-aaway, nagkasundo na ho sila na dun sa lugar na yon, dun ilalagay yung common station. Yung mga position ng mga stakeholders, nakasundo na sila. So, siguro, mapipirma natin ang end of the month. Siguro ho, within the month, yung matagal hong issue na common station, magpipirmahan ng ho within the end of the month. Na-decision na niyan nung secretary ako, 2009 or 2008, hindi ako nagkakamali eh. 8 taon na, pabago-bago ang siguro. Pero ngayon ho, in mga 60 days, ayusin na ho natin. At saka, Not one or the other, ma'am. Okay. It is a compromise position between yung yeah, dati yeah. saka yung sa SM nasa gitna. Ang konsiderasyon ho dyan, hindi ho mahihirapan yung pasahero. tama yun. So, Yun ho yung, nag-agree na ho. doon naman ako hanga kay Secretary Tugade. Very, Napagkasundo ho yun. marami sa problema naman natin, common sense solutions, di ba? Adyan, marami si Secretary Tugade. Wala akong kaduda-duda. Naayos na ho yun. Yeah, thank you. Sana ho, walang mangyayaring intervening situation para hindi na, anong tawag dito, hindi matuloy o makaproblema po yung signing. Pero per schedule, within the month. Last two brief items sa Secretary. Alam ko marami pa magtatanong. Marami pa sana akong katanungan eh. Pero we will have other opportunities anyway. Yung nabanggit kanina, yung Pasig Ferry. Meron ba tayong plano dyan na palagay ko malaki ang maitutulong ng Pasig Ferry to solve our problems in Metro Manila? Agree ho ako dyan. Pero tignan natin sa plataforma ng emergency power. Yung ginagawa ho ng MMDA ngayon, ginagawa rin ho ng DOT yan eh. Baka dapat
iisa na lang yung kukumpas at kukumpay. So right Kailangan now, adresan ng special power yon. Having said that, to the issue, meron ho bang magagawang mabuti yung Perry? Yes, sir. Pinag-aaralan ho namin. In fact, binanggit ho sa SONA ni President Duterte yung Perry. Pinag-iisipan ho namin kung ano yung sasakyan or equipment na gagamitin sa Perry. Kasi alam naman ho natin, may kadumihan ng konti yung, Pasig River. yung Pasig at nasisira ho yung makina. Pangalawa ho, kung saan yung station, pick-up station. Tandaan niyo ho, yung ibang pick-up station, nakatapat sa Malacanang. Ang balita ko nga dyan, pagdadaan ka dun, yuyuko ka pa, hindi ka, tinitingnan lahat yun. Yeah. Pag nabuo ho yan, ang personal ko lang ho ito. Ang approach ko ho dyan, pasensya na lang sir, kasi ang sabi nila, MMDA mag-ooperate. Ako, ayaw ko ho mag-ooperate, ibibigay ko sa pribado yan, na sila ang mag-ooperate. Yun lang ho ang personal na posisyon ko. Pag na-address ho yan, na kung anong vessel ang gagamitin, sino ba talaga ang kukumpas dyan para maayos yung Perry project? Secretary, I'm one with you na dapat yan, yung planning yan, yung bidding yan, should be with the DOT. Hindi trabaho dapat ng MMDA mag-operate ng anuman linya. Ganun nga ho Ang trabaho lang dapat nila ay traffic management. Di ba? Marami hong ganyan sa DOT na regulator ka na, Operator ka pa. nag-ooperate ka pa. Yun din ho yung isang tinutumbak. Tinutumbok na banggit ho kanina. Yung relasyon ng CAAP, yung relasyon ng OTS. And finally, Secretary, for the lack of time, dahil marami pa magtatanong, siguro in the next hearing, kung pwede sana, para mapadali sa amin in crafting the emergency powers, di ba? Tatlong sources naman ng funding Meron tayong indicative, magkano ba ang kailangan ninyo para masolve natin yung problema ng traffic sa Metro Manila. Marami dyan, rail ang kailangan. Temporarily, kalsada, dagdag na kalsada, dagdag na tulay. Dagdag dyan, marami dyan, mass transit system talaga ang kailangan. Yung PNR at yung MRT at yung LRT. At dagdag na MRT, dagdag na LRT, mas mahabang linya din ng PNR. Di ba? Tapos yung traffic sa Himpapawid. Kailangan mo ng additional runways, kailangan mo ng airport, night flying capability in the region, so on and so forth. Di ba? So, dapat yan, may listahan na tayo kung ano yung gagawin natin in the next 6 years or in the next 3 at least, more or less. At meron tayong halaga na pinag-uusapan dahil masasaklaw yan sa emergency power Tatlong sources ng pondo meron Ang isa, maliwanag yung general fund. Okay? Ang pangalawa, ODA, which will find its way the general fund. Pero kung G2G dyan, hindi Pilipino ang gagawa, iba ang gagawa niyan. Okay? Ang pangatlo, PPP. Another mode of procurement. Diba? Ngayon, may mga halaga yan. How much will you get from the general fund? How much will you get from ODA? How much will you need from private sector resources? At baka naman maaari, in many of these infrastructure projects, para protektado din ng Pilipino, bakit hindi kaya ilang porsyento dyan ari ng Pilipino? Halimbawa, ari ng SSS, ari ng GSIS, para yung pension funds natin, yung mga toll road na ginagawa, bakit hindi parte dyan ari ng Pilipino? Ari ng GSIS, ari ng SSS, ari ng pension fund natin. Total, long-term naman yung pension Para proud pa yung Pilipino, gagamitin niya yung infrastruktura. Alam niya, pag nagretiro siya, may dividendo siya galing sa mga infrastructure. Kikita lahat yan Di ho ba? That way, kung mataas man ang presyo, mapupunta sa pensyon ng Pilipino. Pwede pag-aralan natin yan siguro. Now, having said that, may mga panukala ako, finally. We will give you a copy of the PPP bill. Unfortunately, it was not referred to this committee. I think it was referred to the Public Works Committee.
Pero ngayon nalaman ko na ang toll roads pala nasa ilalim na rin ninyo. So karamihan ng PPP projects natin naman under this bill, which cuts the bidding process also, but protects the public interest, will fall under the Department of Transportation. Kasi airports, seaports, railway, toll road. Ito yung apat na pinakamahalagang bagay to improve our competitiveness, di ba? So halos lahat yan babagsak sa inyong tanggapan. Kaya siguro, maaga pa lang, pag-aralan na ninyo, accompanying measure to sa emergency powers, yung PPP, yung bagong amendments to the PPP bill o law, isa yan. Pangalawa, I've filed several bills here. Kanina nabanggit ninyo, sourcing of funds. Nabanggit nyo, piso galing sa petrolyo, ilagay dito. Among other things, ha? May mga recommendation tayo dito na yung road users tax. Pwede natin hatiin into 3 eh. Lahat ng collection sa Luzon para sa subsidy sa mga mass transit system sa Luzon. Lahat ng collection sa Visayas, subsidy para sa mass transit system sa Visayas. Lahat ng collection sa Mindanao, subsidy para sa mass transit system sa Mindanao. So maraming versions to na mga panukala na pwede nyong i-review nang sa ganon, may dagdag puhunan na kayo dito sa mga proyektong iniisip ninyong gawin para maibsan yung traffic at pabilisin yung pagdaloy ng tao at komersyo sa ating bansa, mas maging produktibo at mas lalo pang umunlad ang ating ekonomiya. Hindi tulad ngayon, ha? To me, it's a no-brainer. 2.5 billion and counting a day ang nawawala sa atin. Minsan, yung incompetence mas mahal kaysa sa inefficiency. Di ba? Kaya ako sang-ayon ako na pwede natin bigyan ng emergency powers with certain caveats. Yung nabanggit ni Chairman at yung nabanggit ko yung user fee principle. So again, Secretary at sa aking mga kasama, maraming salamat for your patience and thank you for affording me the opportunity to ask these questions. Thank you. Maraming salamat din po, sir. Thank you, Senator Ralph.